Good morning, good morning, good morning po mga mahal kong mga kababayan. Grabe pala itong mangyayari pagka si Inday Sara ay ma-impeach dahil po natatakot pala ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas pagka si Inday Sara ay natanggal at nausig mga kababayan. Ito po yung sinabi po ng mga eksperto na isang negosyante na namumuhunan dito sa Pilipinas nakausap niya ang mga banyaga na mga investor na natatakot sila na mag-invest sa Pilipinas dahil po sa nangyayaring gulo sa Pilipinas at lalo daw pagka si Inday Sara ay na-impeach na isinusulong ng pro-impeachment. Grabe pala mga kababayan, babagsak pala Pilipinas. Yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan. At Senador Amy na pati pro-admin daw ay ayaw nang ituloy itong impeachment. Nakakagulat. Dahil alam daw nila na matatalo ang admin. Kaya hinihikayat ni Senador Amy na wag nang ituloy kasi mapapahiya sila. Pati nga po si Senador Marcoleta hinamon sila ni kapatid na Caro Dante. Pag naituloy itong impeachment, mapapahiya ang mga ito. Kakain sila ng lugaw. Malulusaw sila na parang kandila. Grabe pala mga kababayan. Kaya yan po ang ating pag-uusapan. Panoorin po natin mga kababayan. Resolusyon na humihiling na tuluyan ng i-dismiss ng Senado ang nakapending na reklamo laban sa Vice Presidente. Naniniwala si Marcos na may ilang senador na ganito rin ang gusto pero tumanggi siyang pangalanan ang mga mambabatas. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Yun lang ang suspecha ko. So, ano yun, ma'am? Basta na lang yung... Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Pabor si Marcos na maibasura ang reklamo dahil hindi rin naman ito matatapos sa loob ng 19th Congress. Good morning mga kababayan. Kumusta po kayo? Once again, ito si The Wonders Philippines. Grabe na naman ang ating bibigyan ng reaksyon. Matindi pala ang dagok o balik ng kung sakali ma-impeach si Inday Sara, itong pag-uusig na ginagawa ng mga dilawan, pinklawan at mga bangagan. Delikado pala ang magiging bagsak sa Pilipinas pag tinanggal si Inday Sara mga kababayan. Bakit? Natatakot pala ang mga investor na mag-invest ng pera sa Pilipinas. Mga kababayan, ito pala ang dahilan ng mga investor na ayaw mag-invest sa Pilipinas pagka si Inday Sara natuloy itong impeachment. Aba, matindi mga kababayan, matinding dagok ito sa ekonomiya natin. Di ba mga kababayan, yan yung pinakamainit na pag-uusapan ngayon, yung pinag-uusapan ng Senado, may pro-impeachment at mga no impeachment mga kababayan. Si Senator Marcoleta, binantaan na ang mga ito Binantaan na ang mga kalaban, mga pinklawan, dilawan at itong mga bangag na ito. Na pag tinuloy itong impeachment na ito, talagang mayroon silang kalalagyan. Ibig sabihin mga kababayan, mapapahiya lang sila. Dahil mabubuksan talaga at makikita ng taong bayan na si Sara Duterte ay walang kasalanan dito. Na ginawa lang ito ng mga kalaban dahil po sa demolition job na sinasabi. Kaya mga kababayan, pakinggan po natin ito. Kasi si Amy Marcos na rin ang nagsabi na wag nang ituloy itong impeachment dahil mapapahiya lang ang mga kalaban mga kababayan Napansin niyo po, pati mismong kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos talagang nakikita niya na ang kalalabasan ng impeachment mapapahiya lang itong admin na ito, mga kababayan. Ipakita natin ito. Matindi ito mga kababayan matindi po ito. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga kababayan na itong galing po ito sa News Blast Official. Mga investor sa Pilipinas natatakot sakaling ma-impeach si VP Sara Duterte. Ang mga nagsabi dito, mga eksperto. Dahil marami daw silang nakausap ng mga foreign investors na natatakot dahil
baka ma-impeach si Inday Sara, ayaw nang maglagay ng pera sa Pilipinas. Nako po, yari ito mga kababayan. Mapapahiya nga dito si BBM. Kawawa ang Pilipinas mga kababayan pag si Inday Sara nawala at mausig nila. Grabe kasi ang pag-uusig nila mga kababayan. Naging pangamba ang mga investor sa Pilipinas sa gitna ng ginagawang pag-uusig kay Vice President Sara Duterte, partikular na sa issue ng impeachment nito. Ayon sa isang eksperto, sakali raw na mapatalsik ito sa pwesto ay nanganganib na nawalan o mawalan ng mga mamumuhunan sa bansa. Si Veril Parma magpapalita. Isa sa malaking dahilan ng pagbagsak ng foreign investment sa Pilipinas ay ang political instability na nangyayari sa kasalukuyan sa pagitan ng mga nakaupong opisyal ng pamahalaan. Mainit na usapin ngayon ang pagpapatalsik kay Vice President Inday Sara Duterte na pinagkakaisahan ng mga kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News, sinabi ni Professor Mario Ferdinand Pasion, isang geopolitical at economic risk consultant, na marami siyang nakausap ng mga investor kung saan malaki ang kanilang pangamba na mamuhunan sa Pilipinas kung sakali mang ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Recently lang may mga kausap akong foreigners natatakot sila kung sino yung papalit. Ano ba, ma-convict si Vice President Sara ay kinakabahan yung mga investors. Sino yung papalit? Hindi namin kilala sino ba yung papalit. Walang nakakaalam kung sino yung papalit magiging Vice President na most probably magiging presidente sa 2028 kasi that is the second highest position in the land. Binigyang din ni Pasion na dapat maging patas ang gagawing paglilitis ng mga mambabatas dahil kung hindi ay magiging dahilan ito ng pagkawala at pag-atras ng mga foreign investors sa Pilipinas. Halimbawa, naipakita ng kampo ni Vice President Sara na talagang wala namang totoo sa ina-allege laban kay Vice President Sara, pagkatapos na-convict pa rin siya, ay baka hindi lamang sa hindi papasok yung ibang foreign investors at baka yung mga nandito na baka mag-withdraw pa. Samantala, sa kabila nito ay kumpiyansa siya na may papanalo ng bise ang kinakaharap na impeachment trial dahil ani Pasion, si VP Sara ay abogado mismo at maliban dito, di kalibre at hindi rin basta-basta ang mga abogado ng bise. I think kayang-kayang ipaliwanag ni Vice President yung side niya. May laban ng Vice President Sara. Sa ngayon ay tila hindi pa tiyak kung matutuloy ang nasabing impeachment trial dahil ani Senate President Francis Chis Escudero, nasa kamay na ng 20th Congress ang desisyon hinggil dito. Ito si Verhil Parba. O nakita nyo po mga kababayan na pagka itong impeachment ay ituloy at kahit na mapatunayan na walang kasalanan ito si Inday Sara at hindi pantay-pantay ang pagtingin ng mga husgado dito, talagang yung mga negosyante na mga dayuhan ay takot na po mag-invest ng pera sa Pilipinas. Yan po ang kinakatakot ng maraming mga negosyante na talagang natatakot talaga sila mga kababayan. Na ibig sabihin, mas gusto ng mga investor itong si Inday Sara. Mas gusto nila na ma-stay si Inday Sara. Lalong-lalo na po pag ito ang naging Pangulo na talagang dadagsain ng mga mamumuhunan sa ating bayan pag si Inday Sara na ang naging Pangulo sa 2028. Nakita nyo naman mga kababayan nalaman ng buong mundo, nagkaroon ng problema ang Pilipinas. Nagkagulo ang bayan, nagrally ng mga malalaking mga demonstration. Nalaman ng mga negosyante, pati mga turista, nag-alala na pati Pilipinas isa ng magulong bayan na pati mga turista nga delikado na po mga kababayan. Senador naman ang kaalyado ng administrasyon nais ay basura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Amy Marcos, hindi valid ang impeachment case na isinampa ng mga kongresista laban kay VP Sara at hindi rin ito matatapos sa 19th Congress dahil kakapusin na ng panahon. Mayan Corbera, detalye. Mayan. Hindi lang umano ang tinaguriang Duterte Black sa Senado kundi mga senador na kaalyado ng administrasyon ang gustong maibasura na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang inamin ni Senator Amy Marcos matapos ipaikot ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang resolusyon na humihiling na tuluyan ng i-dismiss ng Senado ang nakapending na reklamo laban sa Vice Presidente. Naniniwala si Marcos na may ilang senador na ganito rin ang gusto pero tumanggi siyang pangalanan ang mga mambabatas. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Yun lang ang suspecha ko.
basta na lang yung... Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at bakit mapahiya lang sa numero. Pabor si Marcos na maibasura ang reklamo dahil hindi rin naman ito matatapos sa loob ng 19 Congress. 3 session days na lang ang natitira sa 19 Congress na nakatakdang mag-adjourn sinid yan sa June 13. Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives. Wala namang problema. Pwede silang magpila ulit subject to the 1-year ban. That seems very, very clear to me. Naniniwala naman ang senador na hindi valid ang impeachment case na isinampa ng mga kongresista laban sa pangalawang Pangulo. Yan ay dahil may 3 naunang impeachment complaint na naihain sa Kamara noon pang December 2024, pero ang inakyat lang ay ang ika-4 na impeachment complaint na ipinasa sa Senado noon lamang huling sesyon ng Pebrero. O, nakita nyo mga kababayan na talagang pati pro-admin ayaw na rin ituloy itong impeachment. Ito ang ibinahagi ni Amy Marcos na kaalyado ni Tatay Digong na talagang itong impeachment na ito ay hindi na talaga may tatawid sa 20 Congress. Talagang wala ng panahon daw. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito na delikado pala ang magiging resulta pagka si Inday Sara ay na-impeach dahil lahat ng mga investor, ng mga negosyante, ayaw nang mamuhunan dito sa Pilipinas. Nako, delikado ito mga kababayan. Babagsak ang ating ekonomiya. Grabe na. Kaya naisip din siguro ni Amy Marcos ito na, oo nga no, baka nga ang mga investor hindi na mamuhunan dito sa Pilipinas. Yan din ang naiisip ng mga pro-admin na, oo nga no, wag na natin ituloy itong impeachment. Delikado pala ang Pilipinas, baka lalong maghirap, baka lalong magmahal ang bigas, mga ganun mga kababayan. Yan ang nakikita ng mga eksperto din na pagka natuloy itong impeachment na ito at naalis si Inday Sara, nako, babagsak nga ang Pilipinas. Baka wala nang mag-invest sa mga mamumuhunan dito para magnegosyo. Nako, lagapak ito mga kababayan, kawawa tayo niyan. Lalong maghihirap yung mga nasa laylayan ngayon. Kaya siguro yung admin, oo nga no, wag na natin ituloy ito. Sabi din ng mga ilang eksperto, ay magsasayang lang ng pera ang gobyerno. Wala namang kwenta itong impeachment na ito bakit pa nila ituloy? Sabi naman ng mga makakaliwa, Pinklawan, Dilawan, Bangagan, ituloy. Yun ang gusto nila. Gusto nilang magkaroon ng away ang mga Pilipino. Gusto nilang magkabahabahagi ang mga Pilipino. Gusto nila na hindi magkaisa ang mga Pilipino. Lalong magkakaroon ng division ng mga Pilipino. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Dapat hindi na ituloy ang impeachment para pumayapa ang bayan, para bumalik na ang Pilipinas sa dati na maayos, mapayapa at laging pumapasok ang pera, laging pumapasok ang investment, mga investor hindi takot, mga kababayan. Kaya sana po mag-like kayo, mag-share po kayo at mag-subscribe. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po.